naniniwala ko kayo na tayo ay hinihintay na tayo dahil ang ating pananatili dito sa mga panglaga na tulad ko na ay mga assembly, patay ng lugar, assembly yun. Sapagkat hindi ako maniwala, kanina, bibigay ko dapat maniwala.
expression of love is time, and the best time to love is now. Ganon kami na mga ika nga matagal nang naglilingkod sa ating iglesia, at sana yun din sana maging panuntunan o maging palaisipan at gawin isabuhay nila yung mga kabataan ngayon, yung ginagawa ng mga katandaan sa iglesyang ito para ang iglesyang ito ay patuloy na dumami, patuloy na magbigay ng magagandang ehemplo sa ating mga mamamayan, hindi lamang sa loob ng iglesyang ito. Sinasabi nga nila that age is a matter of feeling, not of years. Hindi nangangahulugan na kayo ay matanda na dahil sa edad, pero kung ang inyong puso, ang inyong isipan ay nananatiling ang tingin nyo'y bata pa, kaya pa rin yung maging matagumpay, kaya pa rin yung ipagpatuloy ang dati yung ginagawa nung kayo'y bata, hindi kayo tumatanda kailan pa man. Kaya nga ho mga kapatid, hindi naman, sabi nga, maraming nagsasabi, hindi naman masama ang pagtanda. Huwag ka lang tatanda ng paurong. Nakakatuwa pa nga, sabi ng iba, na ang pagtingin sa kasalukuyan ay nabago ng kanyang natutunan sa lumipas na panahon. Hindi ba? Habang tayo tumatanda, lalo nagiging makatwiran tayo, lalo tayo nagiging mapagmahal, lalo tayo nagiging makatarungan, at yun sana ang sundan ng ating mga kabataan, ang ginagawa natin para sa kabutihan ng ating bayan at ng buong bansa. So mga kapatid, ganyan ang pagtanda. Natututo tayo na ang ating pinagdaanan ay para hanapin ang kasalukuyan. Marami ang nagsasabi na ang tumatanda daw, naalaala pa niya ang nakaraan. Pero nakakalimutan na ang kasalukuyan. Kaya nga ako hindi pa tumatanda dahil ang kasalukuyan ay hindi ko kailanman nakakalimutan. At yung nakaraan ay naalala ko pa rin. Lumilingon pa rin ako sa nakaraan. Pero gamitin ang naging karanasan ko, ang naging aral ng nakaraan para lalo akong maging matibay na tao sa kasalukuyan. Yun ho ang panuntunan para tayo'y manatiling bata sa habang panahon. At ito ang lalong magpapatibay sa atin na sa ating pagtanda, mga kapatid, ay ating laging dapat makita ang katapatan ng Diyos sa atin, ang pagmamahal na ibinibigay niya sa atin, ang pagpapala na ibinibigay niya sa atin. Count your blessings. Bilangin ninyo ang pagpapalang ipinagkakalob sa inyo ng ating Panginoon. Huwag bilangin ninyo na kung minsan kayo ay akala ninyo'y nakakalimutan na niya. Maraming pagkakataon na maraming pagpapala na naibigay sa inyo, pero pag minsan humiling kayo at hindi pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, Panginoon, hindi mo na yata ako mahal. Hindi ho ba? Karaniwan yun ang iniisip ng tao. Na
hindi na nakita yung mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanya. Ako, simulat sa Paul, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, itinuturing ko pang bata ako dahil may mga tao na naniniwala na ako'y may kakayahan pa upang maglingkod, magbigay ng payo para sa kanilang kabutihan, para sa pamamahala nila sa kanilang bayan, para sa pamamahala nila sa kanilang barangay. Ganun ho ang katayuan ko ngayon bilang isang matanda. Ganun din sana tayo. Pag dumating ang panahon na tayo matanda na, tayo ay kalugod-lugod pa sa kanila. Nakakatulong pa tayo sa kanila. Pero may mga pagkakataon, yung mga tumatanda dahil sumasakit na ang mga paa, may mga rayuma na, ay sabihin ako, ayaw ko na, hindi ko na kaya. Pero kailangan lang tibay ng loob at pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon na tayo ay hindi Kanyang itinatuwid at tayo ay laging ginagabayan niya upang lahat ng pagsubok at hamon habang tayo nabubuhay ay kaya natin malampasan. Yun ho ang magbibigay lakas sa atin. Yung paniniwala natin sa ating Panginoon na siya ay laging kasama natin. Anumang oras ng ating buhay, siya ay nasa atin. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa huling hininga natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Salamat po. Ang pangalawahong una, ang aking kinalakay ay yung pagtanda. Ngayon, kaming matatanda, akala kung nagkaedad na kami, wala na silbi, ano? Wala sa edad, mga kapatid. Madalas nga lang maramdaman na wala na silang silbi. Di ba karaniwan yung mga tumatanda na, lalo mas saktin na, may rayuma na. Kaya mga ika nga, kung minsan mas sakit na mga tuhod dyan, wala mo, may silbi pa kayo. Ang tingin ko sa inyo, may silbi pa. At minsan tinatanong nila ang Panginoon kung bakit pinagtatagal pa ang kanilang buhay. Totoo yun. Panginoon, kunin mo na naman ako, hirap na ako. Ay, wag sana ho yun ang maging kaisipan natin. Pag ginawa niyo, matanda na nga kayo. Wala na nga kayo silbi. Ang isipin ninyo, kaya hindi pa kayo kinukuha ng Panginoon, ay dahil meron pa kayong dapat gawin na mahalaga sa mundong ito. Amen? Salamat po. Ay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Sarah po. Alam naman niyo yung karakter na si Sarah sa Bible. Yan ay nagkaanak. At the age of 90. Alam ba niyo kung anong kahalagahan ang naging nangyari tagkaanak sa Sarah? Doon ho nagmula yung lahi ni Jesucristo. Oh, kita niyo, na at the age of 90, naging mahalaga pa siya sa mga tao. At dahil nagmula no ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon. Kaya Tita Milen, sorry, pero dahil sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, kaya mahaba. At saka Tita Luz, kaya napakahaba ng buhay. Saka ang doktora, Gloria. Pero yung mga iba naman dyan, mahahaba. Palagi mahaba ang buhay mo. Maging maganda lang pananaw niyo sa inyong buhay. Huwag kayong matakot sa pag-edad. Tanggapin natin yan. Sabi nga sa Ingles, age is the quality of the mind. Yung utak lang naman magsasabing matanda ko eh. Pero pag yung utak mo sinabi mo, I am not old. I'm still young. At this point in time, I'm still young. Hindi ako tumatanda. At kailangan para kayo lalong maging bata. Huwag kayong seryoso sa inyong buhay. Lagi kayo dapat nakangiti. Ako humingiti na kahit paano. Ayaw kong tumanda ang hindi ho nangiti. Mga matatanda na talaga yan.
Pati yung mga batang hindi nangitim, matatanda, tingin ko, dahil age, hindi naman daw sa edad eh. Ang pagiging matanda, kaya bata ka pa, seryoso ka, wala ka ng hangarin, wala ka ng ambisyon, ay matanda ka na. Pero kung ikaw ay katulad ko, katulad ng Tita Bilen, katulad ng Tita Luz, na mayroon pang magagandang hangarin para sa iglesia ito at para sa kanyang kapwa at para sa kanyang mga minamahal, ay hindi pa matanda yan sa ating paningin. Kaya ito, palagi lang ngiti-ngiti. So, kalidad lang. Yun lang ay state of the mind, ang pagtanda. Kaya ako ngayon, kita nyo, nagpagkakit ako naman ng face para habol-habulin yung nipis nito na di masabi na nakakalbo ka na. Ganon ang gagawin natin. Pag sa tingin ninyo may mga bagay na pwedeng paltan sa ating sarili para magmukha tayong bata, palitan po natin. Kaya Tita Bilen, huwag mong ipahalata na kung minsan masakit na ang tuhod mo. Ako ho talaga masakit ang tuhod ko. Pero uminom ako ng gamot. At sabi ko, Panginoon, pagalingin mo ako dahil magsasalita ako sa linggo. Ay pagdating ko doon, naku, ang tagapagsalita pala yung ano, pilantod na. Ay di hindi magandang tingnan. Nagsasalita ako rito na sinasabi ko akong bata, ay hilahod ng balakang. Kaya ho, nandito ako ngayon, uminom ako ng gamot, Arcoxia. Ano pa eh? At ako'y din, nagkameron din ng sipon at ubo. Ang inom ko, Alyorten. Nandito pa ako. Ay wala, nandito pala sa isang bulsa ko. Nagpalit ho ako ng pantalon. Dati pagpupunta ako rito, lagi ako nakamaon. Gusto ko kasi nakamaon para masabi, bata pa ako. Pero ngayon, nakasuot na ako ng, ano po tawag dito? Slack. Ay ito na simula ng aking pagtanda. Isa pang palatandaan ng pagtanda, mga kapatid. Yung iyong mga pangarap ay inilagay mo na lang sa isang tabi o kaya inilagay mo na lang sa kahon. Di ba may pangarap tayo sa buhay? Pero tinalikuran na natin lahat. Yung pangarap natin, magkaroon tayo ng isang magandang tahanan. Pero sa halip na ma-realize yung tahanan yun, anong ginawa mo? Nagpakalulong ka sa bisyo. So, wala ka ng pera para ipagpatayo ng iyong bahay. Di ba? Ganon. Yun, tinalikuran mo. Dahil ang iyong pinuntahan, mga kapatid, ay yung bisyo para maubos ang iyong kayamanan. Hindi ka, ika nga sumunod sa aral na gusto ng Panginoon na iyong sundin. Hindi ka naging simple sa iyong pamumuhay. Talaga namang nagpakasarap ka. Kung minsan, one day millionaire. Sumweldo, nako, punta sa SM. Kain dito, kain daw. Na pwede namang magluto ng simpleng pagkain na lang. Ay samantalang yung kinakain mo daw, yung kinakain mo sa SM, ipapang mga kung anong kainan diyan. Ayaw, ang nakamamatay, lalo na sa mga matatanda na sa mundo ito. Kaya huwag kayong magkakain masyado doon. Magtanim na lang kayo ng gulay sa inyong harapan kung meron kayong harapan. Kung wala naman, ako ho, tanda nyo, sa bahay, itanong nyo sa aking asawa, at yan naman hindi magsisinungaling. Marami ho kaming pasuro na dati walang lupa. Nilagyan ko ng lupa, sabi ko doon sa manugang ko, magtanim, yung seedlings. Nagtanim mo ng pechay, ng mustasa,
Yun ho ay ilang paso yun? May 20. Tinataniman ho namin yun ng seedling ng mustasa o kaya pechay. At kami kumakain ng mga vegetables na walang abono. Nakatanim lang yung sayang. Huwag na kayo magtanim ng mga bulaklak kung ano-ano. Pagkagandahin yung lawn ninyo, ang ganda-ganda. Oh, ang ganda niya ng Bermuda grass doon. Ang pinakamasarap na tingnan mga kapatid ay yung itinatanim nyo yung mga halamang makakain. Ay, naku, pumunta kayo sa mga ibang bahay. Ang gaganda, yung mga waling-waling pang office. Ang mamahal. Samantalang yun mahihingi mo lang dyan sa agriculture, dito sa Batangas City, yung mga buto na itatanim mo. Yun ang aral na nais naming ipaabot na mga matatanda na naging karanasan namin sa mga susunod pang tatanda rin kayo. Tandaan ninyo. Ayaw ko na ho sana magsalita dahil sa totoo po mga kapatid, hindi naman sa itinataas ko ang aking sarili, pero pag nagsasalita na ako sa ibang lugar, sa Central Luzon, sa Marinduque, sa Aurora, ay kung bakit ho ba napakasaya ng aking mga tagapakinig. Masaya sila sapagkat ang natututunan nila ay yung mga biro lamang at hindi mismo yung mga dapat na aral na kanilang mapulot sa sermon na aking ibinabahagi sa inyo. Salamat, Pastor. Kabait talaga ng ating Pastor. May guardian angel akong bumubulong sa aking likod pag nakakalimutan ko ang aking sasabihin. Ay ano pa? At hindi lalakas ang loob ko magsalita sa harap ninyo. Ay kahit ba anong sabihin ko rito, kung mapahiyaman ako, ay sa pagmamahal nyo sa akin, ay maniwala ko. At saka isa pa, sabihin nyo, matanda na kasi yan. At tumatanda rin daw kayo kung nawawalan na kayo ng pag-asa. So yung pag-asa, yung hope, hindi yung sigarilyo ha. yung hope ay yun nakakamatay yun. Cigarette smoking is dangerous to your health. Oh. Pero yung hope na sinasabi ko ay yung pag-asa na isa sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tatlo yung pinagkaloob na mahalaga sa atin para tayo mabuhay dito ng masagana, masaya, at ika nga, kalugod-lugod sa paningin niya at sa paningin ng tao. Di ba tatlong bagay lang? Yung hope, yung pagmamahal, at yung paniniwala, yung pananampalataya. Yun naman ang pinagkaloob sa atin. Na atin naman tayo dito bilang isang kapatiran, ayon ang ating isinasabuhay at ginagawa para sa ating kapwa-tao. Tayo talaga'y nagmamahal ng pagmamahal na walang pagbabalat kayo. Mahaba pa itong aking sermon. Ewan ko lang kung hindi magagalit ang aking mahal na asawa. Ang sabi niya, bawas-bawasan mo, pero isa pa lang page. Diyos ko talaga mahirap. Kaya nga, if hope is dead, if smile is gone, yun na. That is the sign of you are already getting old. Yun ang simbolo. Kaya huwag niyong aalisin ang pag-asa. Ang mga ngiti sa inyong mga labi
kahit na hiram na ako sa pagkite, ngingiti pa rin ako. Dahil ayaw kong mawala sa akin yung ipinagkakaloob sa akin ng ating Panginoon na ako'y ginagawa niyang patuloy na batang matanda. Pero malapit na ako matapos. Ang sabi nga ng iba, sa totoo lang mga kapatid, ito ay kinuha ko ang mga salitang ito mula sa mga pinagkakaloob ng Tita Belen. Yung bang The Upper Room ba yun? The Upper Room, doon ko at saka sino? Si Maring Ningning. Salamat, Maring Ningning. Kung hindi gawa nung nadala-dala ko pala sa Cabanatuan City, ay hindi ko nagawa ang mensaheng ito. Sabi nga doon, wala sa edad ang paghaba ng buhay, ang pagdami ng kaalaman. Sa inyong pagtanda malalantad ang karunungan. Sinong mag-aakalang salita ng matanda na kapag-aakay ng ligaw na buhay? Kaya napakahalaga ng ating tungkulin sa mundong ito. Hindi lamang sa mga kapatiran natin dito sa iglesia, pati na sa ating mga kapwa-tao, ang ating pamayanan, na tayo makapag-akay man lamang ng mga naliligaw ng landas. Iyon ay masasabi natin tayo bilang mga tumatanda na ay hindi pa rin nagiging walang silbi sa mundong ito. Huli na po ito. Nabanggit ko kanina na ang pagtanda ay siyang magiging simula ng pagtungo natin sa tahanan ng langit. Ayon doon po matatagpuan sa teksto sa Awit 37:25, ganito ho ang isinasaad. Ako'y naging bata at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan. May magandang layunin ang Diyos kung bakit tayo ay tumatanda at naghihina. Maganda pa pala ang layunin. Kaya magpasalamat tayo. Hindi pala naman tayo kinakalimutan o itinatakwil ng ating Panginoon. May layunin pala siya. At ito raw ho ang layunin. Ang sabi yung sa akin nabasa, sa akin palagay, ang plano ng Diyos ay ito, na ang physical na ganda at lakas ay para sa mga bata, pero ang spiritual naman na lakas at ganda ay para sa mga matatanda. Kaya huwag na ho nating hangarin na kung marami na tayong wrinkles dito sa atin, ay okay lang yun. Huwag lamang yung wrinkles na yun. Ano ba yung wrinkles sa Tagalog? Yung kulubot. Huwag lamang yung kulubot na yun ay sa ating puso mapalagay. Wala. Pag dito mo inilagay yung mga kulubot na yun, wala ka na silbi sa mundong ito. Unti-unti tayong nanghihina at kumukupas ang ating ganda. Para mas mapagtuunan natin ng pansin ang lakas at ganda na pangwalang hanggan. Yung palang ating lakas at ganda ngayon, tayong mga matatanda na, ay pangwalang hanggan. Totoo naman po, pangwalang hanggan. Dahil hindi naman dito natatapos sa mundong ito
ang buhay natin. Meron pa hong buhay na pupuntahan tayo. Ang pagtira natin sa mundong ito'y pansamantala lamang. Ang permanente tahanan natin ay nasa langit. At tayo ay hinihintay doon. Pero makapaghihintay yun hanggat kayo ay gumagawa ng makatwiran at makatarungang pakikitungo sa inyong mga kapwa-tao. Sasabihin ng Panginoon, huwag ka munang pumunta sa aking tahanan sa langit. Kailangan pa ikaw na magsilbi sa iyong kapwa-tao. Magiging masigasig tayo na iwan ang nangihinang katawan at kinakasabikang pumunta sa langit. Pag mahinang-mahina na nga, di ba, karaniwang sinasabi natin, Panginoon, kunin mo na ako. Hirap na ako. Subalit, sabi nga, kung mananatili naman tayong bata, malakas at maganda, maaaring hindi na natin naisip pang iwanan ang mundong ito. Pag masarap talaga dito masarap daw mamuhay talaga Napakasarap mamuhay sa mundong ito. Kaya sa ating kabataan, nung tayo bata pa, masayang-masaya tayo sa ating pamilya, mga kaibigan, at ginagawa natin at iniisip, hindi natin iniisip na may naghihintay sa atin na tahanan ng langit. Ngunit paglipas ng panahon, mga kapatid, lalabo, kaming mga matatanda, lalabo ang aming mga mata, hihina ang aming pandinig, at mahihirapan na kami matulog. Karaniwan sa matatanda ay nakaupo, inaantok, nakahiga, hindi makatulog. Yun o, nangyayari sa aming mga matatanda. Totoo po yun. Karanasan ko po yun. So, ito ang payo ko sa inyo, mga kapatid. At sa akin sarili na rin, hindi lang sa inyo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan at sa ating pagtanda. Magalak tayo na parating na ang araw na iiwan natin ang mundong ito at pupunta na tayo sa langit. Ang pangakong langit, mga kapatid, ang ating walang hanggang pag-asa. Amen? Salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Mga magulang at mga kapatid, meron lang po akong babasahin na liham
sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya na kapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid kay Kristo, sa mga sandaling ito ay ating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating kapatid. Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ni Jesucristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, na kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mula po sa mabuting balita, ayon kay Mateo, chapter 28, verses 19 to 20. Akin pong pinatawagan ang ating pong pangalawang tagapangulo ng konsilyo ng ating iglesia na narito po sa ating altar, ang kapatid na Ruben Diaz. Ganun din po ang matatanda o ang ating mga elders ng konsilyo at elders emeritus, ang batang bibinyagan kasama ng mga magulang, ganun din ang mga ninong at ninang na dumako sa ating altar. Hello. Isasagawa ang pagdiriwang ng sakramento ng bautismo na ngayon ay ating isasagawa. Mga magulang po at mga kapatid, atin pong inihaharap sa inyo, harap po kayo sa kapulungan. Ito pong baby ay mula sa angkan po ng mga Reyes, na kung saan ay ating kasama at ating kapiling, ganun din ang mga ninong at ninang nila. So, welcome po namin kayo sa amin pong simbahan sa UCCP Batangas City. Kayo po ay humarap sa inyong lingkod. Pakisindihan po ng kandila.
siya ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon at bilang pagkilala na siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay, at ito ay pagpapahayag sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang United Church of Christ in the Philippines ay produkto ng 5 pinagsamsamang denominasyon, ang United Brethren, ang United Methodist, ang Congregationalist, Church of Christ Disciples at ang Presbyterian, ay may iba't ibang pagsasagawa ng bautismo. Ngayon, gagawin natin ang isa rito, ang pagdampi. At ang mahalaga ay ang ating isasagawa ay isang pagkilala, pakikibahagi at pakikisa sa katawan ni Kristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming tukuban ng iyong Espiritong Banal para po sa paghahandog ng isang batang anghel sa iyo lamang, o aming Panginoon. I-bless niyo po ang mga simbolo na aming gagamitin. Una, dakilang Diyos, ang kandila na may ningas. Ibig sabihin ito, tatanawan ng mga liwanag na ito, ang daraanan ng anak mong ito na aming babautismuhan. Ganon din o aming Panginoon ang banal na kasulatan. Ibig sabihin ito ay bukas na aklat na ituturo ang pananampalataya sa batang ito mula sa matandang tipan hanggang sa batang tipan o aming Panginoon. Gayon din ang tubig na nagbibigay buhay, na kung saan ay idadampi namin sa batang ito. Ibig sabihin, ipinagkakaloob mo sa kaniya ang banal na bautismo at kikilanlin siya bilang iyong anak na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat o aming Panginoon, at patuloy kaming akapin ng iyong Espiritu Banal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mayroon lamang pong mga katanungan ng inyong lingkod. Una sa mga magulang, pangalawa ay sa mga ninong at ninang, at ang ikatlo ay sa mga kapulungan na naririto ngayon. Sa mga magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang batang ito ay ipinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo bilang hari ng inyong buhay? Opo. Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan ng minamahal ng Diyos ang inyong anak, at siya'y nagnanasa na sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkilikin? Opo. Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ng inyong anak batay sa katwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano, at sa lahat ng kabutihang naaayon sa ating pananampalataya? Opo. Sa mga ninong at ninang na narito ngayon, kayo ba'y buong kapakumbabaang tumatayo sa harapang ito at nangangako na magsisilbing gabay kayo sa paglaki at inaharap ng batang ito, batay at sang-ayon sa niloloob ng Panginoon? Opo. At gaya ng dati, palagi kong inuulit kapag araw ng linggo at nakita ninyo ang inyong inaanak na naroon lamang sa kaniyang bahay, kayo sisimba, saan man kayo marunong simbahan, sasama ninyo ang bata. Sa kapulungan na naririto, bilang mga kaanib ng kongregasyong ito, tinatanggap niyo ba ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo na nangangako ba kayo na magiging kasama niya habang siya'y lumalaki, maging sa kasayahan, gawaing paghihirap at paglilingkod? Gawin niyo po yan ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo. Pakipatay po ng kandila. Pakipatay po ng kamay sa bata. Yung kung hindi makakapatong ay sa balikat ng nakapatong ng
Kimberly Armoya, Binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kanyang sasamahan. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po muli ang isa sa iyong mga anak na batang anghel na ngayon ay aming idinudulog sa iyong harapan. Patuloy mo po siyang kalingain at pawagin ang takot at pag-ibig sa iyong lamang. Patuloy na bigyan ng kalakasan ng iyong katawan, lalayo sa karamdaman at ikaw, Diyos, ang kinalagin bilang Panginoon at Tagapagligtas. Nariyan din ang iyong mga magulang o Panginoon, patuloy na tatalagan ang kanilang mga sarili kasama ng batang anghel ito para sa iyo. Ulit na Diyos, maraming salamat sa
aming Panginoon, kami po ay kumikilala na iniwan ng aming lahat ng bagay dito sa iyo. Panginoon, salamat po, pati ang aming mga buhay, kami po ang pagkain dito. Salamat naman sa mga anak buhay at pinagkakitahan ng bawat isa ng iyong mga anak. Ibinabalik lang po namin, Panginoon, ang para sa iyo. Iyo po itong pagpalay ng National Panginoon upang ito, Panginoon, ay magamit para sa pagpanggawain ng Iglesia dito sa lupa. Salamat, Panginoon, gawa kami po ay magiging tapat at masunurin sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa mga biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po namin ang ating mga lolo at lola na dumako po dito sa unahan. Kakaunin po kayo ng ating mga boss. Itong awiting ito ay alay sa'yo, sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama kang tumanda. Ibibili ng balot pag mahina ng tuhod, ikukuha ng gamot pag sumakit ang likod. O kay sarap isipin, kasama kang tumanda. Sasamahan kahit kailanman, humigit kumulang di mabilang 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001.
Sasamahan kahit kailanman, humigit kumulang di mabilang 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001. Loves pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa akin ikaw pa rin ang pinakamagandang lola. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Itong awiting ito ay alay sa'yo. Sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama kang tumanda. Old with you. Mga magulang at mga kapatid, ang sabi nga sa mensahe, tatanda din tayo. Pero sa pagkakataong ito pong nasa harapan natin ay mga magulang natin sa pananampalataya na kung saan kaya tayo ay nagiging matibay, andito pa hanggang ngayon dahil po sa kanila. Atin po muli silang palakpakan. At sabihin natin at isigaw natin, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagkalinga maging sa pagtuturo ng pananampalataya. Inihilingan ko po ang kapulungan na tumayo. Itaas po natin ang kanang kamay natin sa lugar na kung saan narito po ang ating mga magulang at tayo po ay mananalangin para sa kanila. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakatuwa po sapagkat mula nung kami isinilang sa sanglibutan na ikaw ang gumawa nito, kami po ay namulat sa isang tradisyon o ugali na dapat kinanling ang aming mga magulang sa pananampalataya. Ayaw po namin nung salitang matanda na kumbaga ay nagre-recharge lang sila o aming Panginoon ng faith, ng buhay, ng kalakasan na ipinagkakaloob ninyo sa kanila o aming Panginoon. Kaya po itinataas namin ang aming mga kanang kamay sa lugar na kung saan ay narito ang aming pong mga magulang sa pananampalataya. Ibig sabihin nito, kayo po ang nagbe-bless sa kanila. Dalangin namin, dakilang Diyos, na patuloy niyo po silang palakasin, ilayo sa karamdaman, at patuloy na maging halimbawa namin sa aming pananampalataya, na habang kami bumabagkas o humahakbang o aming Panginoon ng aming pananampalataya at kami po ay nadapa, sila po ang babangon sa amin. Hindi po sila yung magtutulak, kung hindi sila pa ang magbabangon sa amin para kami magpatuloy sa paglilingkod. Dahil dama namin yan, o aming Panginoon. Damang-dama namin yan. Kaya naman, dakilang Diyos, bilang pagbibigay sa kanila ng pagpapasalamat, ibigay niyo po sa kanila ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Mahal na mahal namin sila, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Dahil kayo ang aming inspirasyon
kayo ang aming buhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Huli po nating palakpakan ang ating mga magulang sa pananampalataya. God bless you po. Para sa Father Lisandre at para sa mga kapatid na nasa kanilang karamdaman. Una po ito muna ho para hindi po tayo masisikan. Sunod po, then third po. Matapos po tayo dito sa ating harapan. O Jesus, iniaalay ang lahat ko sa buhay at ibigin kang tunay sa gawa araw-araw. Inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo. Inialay ko ngayo'y inilalapit ko ang aking puso sa'yo. Ang samot ay ibuhos sa apat mukang lingkod. Inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo. Inialay ko pagkatapos kong matanggap ang mayaman mong linaw. Gagawin kong buong sikap ang dakilang atas. Inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo. Inialay ko. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin nga pong iniaalay sa iyo ang aming mga sarili. Lalo tigit, O aming Panginoon, yung aming pong
regalo namin kanina na inihandog namin ang mga salaping ito para po sa amin pong mga magulang na hindi namin nakasama dahil sila po ay may sakit. Sila, dakilang Diyos, ay aming hahandugan, hindi lamang ng mga pasalubong, lalo tigit ng panalangin, ng kwentuhan para sa patuloy na pag-usubong ng aming pananalig at pananampalataya sa inyo lamang. Salamat po, aming Panginoon, sa mga nagandog na ito. Gayon din, o aming Panginoon, kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili sa inyo lamang. Ang ilan sa inyong mga anak, kapilang Diyos, ay tiklop-tuhod na patay na nanalangin, o aming Panginoon. Alam po namin, kapilang Diyos, na nababasa ninyo ang laman ng kanilang puso, ang laman ng kanilang kaisipan. Sila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat. Sila, dakilang Diyos, ay humihiling ng iyong pagpatnubay at pag-alalay. Sila, dakilang Diyos, ay humihiling ng iyong patuloy na pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Ano man ito, o aming Panginoon, alam namin, andyan ka para sa katugunan ng kanilang mga panalangin. Para po sa patuloy naming pagriritual, lalo higit sa aming mga karamdaman o karamdaman ng aming mga mahal sa buhay. Andito po muli ang aming mga kanang kamay. Patuloy namin idadampi ito dahil hawak mo ito, aming Panginoon, upang idampi namin sa aming lupang katawan na mayroong karamdaman o doon sa aming mga bahay na kinabibilangan, andoon ang aming mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman, ipapatong namin ito dahil itong sinasaad sa banal na kasulatan. At sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy ninyong paggagalingin. Sapagkat i-bless niyo po, dakilang Diyos, ang mga doktor na tumitingin sa kanila, ang mga gamot na ipinapasok sa kanilang mga lupang katawan, o aming Panginoon, upang aranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kagalingan. Maraming salamat, o aming Panginoon. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, ang iba'y naroon sa kanilang mga tahanang kinabibilangan na nanonood sa amin, o aming Panginoon, sa ibang lugar, sa ibang bansa, o aming Panginoon. Damhin nila ang iyong banal na presensya sa bawat tahanan na kanilang kinabibilangan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan. Daladala namin lahat ng aming narinig at nakita, o aming Panginoon, namin itong babaunin at aming ibabahagi, o aming Panginoon, sa aming kapwa, sa aming kapamilya, o aming Panginoon. Dahil ito ang nararapat. Salamat po sapagkat nagkaroon kami ng pagkakataon para bigyan ng pagpapahalaga at pagpapasalamat ang mga magulang namin sa pananampalataya. Ganon din mamaya, o aming Panginoon, meron po silang pagsasalu-saluhan. I-bless niyo po ang mga pagkain ito, o aming Panginoon, at alam po namin na ang kalakasan ng pangangatawan ang kanilang tataglayin dahil pinagpala mo ang mga pagkain. At ngayon, sa pamamagitan dakilang Diyos ng inyong abang lingkod, ipagkaloob niyo po sa inyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong mga anak at itutuhod na katayang nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutuklin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng isang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.